ang pagtakas ng mga crayfish. Ito nga part 2 ng vlog natin. Itong gabi, tignan nyo naman, active na active sila. Dati pinapanood ko lang sila, ngayon meron na ako. Matulog na nga muna. Pagising ko nga, tinignan ko agad yung mga crayfish ko kung buhay pa ba. Ayan, mukhang okay naman sila. Nang pagsilip ko, hinanap ko talaga sila kasi sa mga napapanood ko, first day pa lang, namamatay na agad yung crayfish nila. Buti yung sa atin, hindi naman. Habang nagsiselfone nga ako, may napansin akong gumagalaw sa taas ng bato. Isa palang crayfish na maliit. Ang napansin ko lang sa kada sisilip ako, parang gusto nila laging umalis sa box nila, lalo na yung iba, nag-i-Spider-Man pa kumakapit sa hose. Yung hose ng oxygen nila hanggang packet sila ng packet. Etong crayfish na to nagmamadaling ang bumaba sa tubig, nung napansin yung binibidyo ko siya. Para sa akin, pag tinitingnan sila, nakakatuwa silang pagmasdan at saka nakaka-relax na rin. Wala akong alam ibang sabihin. Lumipas na nga maghapon, pakakain ko sa kanila yung fresh chicken. Isang beses ko lang pala sila pinapakain sa isang araw. Pero may napanood ako, 2 hanggang 3 beses pinapakain nila yung mga crayfish nila sa isang araw. Pero sa akin, isa lang muna siguro. Mag-experiment muna ako. Aalamin ko muna kung gaano kadaming kaya nilang kainin. Kung konti ba yan o mas marami. Pero mas maganda mag-umpisa kung pakunti-kunti muna. Lahat pala ng box natin dyan, nalagyan ko na ng fresh chicken. Bahala silang kung kainin nila o hindi. Ayun nga, halos 24 hours kasi silang di kumain. Ilang segundo lang nawala agad yung fresh chicken sa kabilang box. Ayan, naaktuhan pa nga sa video natin na hinihila ng crayfish yung fresh chicken. Akala niya ata para sa kanya lang yan. Di niya alam para sa kanilang 3 yan. Pagsilip ko nga sa kabilang box, eto nakita ko mas nauna pa yung mga isda kaysa sa crayfish ko. Tignan mo naman, parang mas malakas pa silang kumain kaysa sa crayfish. Pero nakakatuwa din silang pagmasdan, di ba? Pero dadating ang panahon, sila naman yung kakainin ng mga crayfish ko. Lumipas na nga ng ilang minuto, wala talagang lumalapit. Mas nauna pa talaga yung mga isda ko. Lumipat tayo sa kabilang box, tignan mo ito. May lumabas na rin dito sa kabilang hides. Eto, sarap na sarap siya sa kinakain niya. Tignan nyo, zoom natin. Para sa akin, kung mainipin ka o bugnutin ka, pwede kang mag-alaga ng mga ganito. Nakakatuwa silang pagmasdan. Pag nagbo-voice over ka talaga, hindi mo maiwasan na makarinig ng kung ano-anong ingay sa video. Balik tayo sa crayfish natin. Hindi ko alam kung 3 inches ba to o 4 inches ba. Sa sukat kasi nila, hindi ko alam kung yung katawan lang ba yung sinusukat nila o kasama ba yung sipit. Sabi ko nga, nung hindi pa ako nakakabili ng crayfish, pwede na yung 3 piraso. Pero ngayon, parang gusto ko pa ng iba pa. May nakita akong iba't ibang kulay. Nakita ko ng red, blue, at saka iba't ibang laki. Siguro, balang araw, bibili ako nun. Gaya ng sinasabi ko kanina, yung mga crayfish natin gusto nilang tumakas. Tignan nyo yung isa yun no, sa dulo. Umakyat siya sa pamamagitan ng oxygen hose. At pag zoom ko nga, nakita ko ayun, nagsama-sama na sila. Paano kung nagpatong-patong sila dyan, di may nakatakas na, diba? Partida, malilit pa tong mga to. Parang nasa 2 inches pa lang sila. Kapag lumaki-laki na sila, ililipat ko na sila sa mas malaki pang box. Pero wala ta naman, gustong nilang tumakas sa lalagyanan nila. Tignan nyo tong mga to. Pero 0 chance, wala kayong chance ang makatakas. At kung umabot ka sa dulong ito, maraming salamat. Gagaling na po sa susunod. Salamat!